Nag-press con yung abogado ni Saldico. Ha? Ang pangalan daw, anong pangalan nun? Royan, ano nga nun? Sandali. Roy Rondain. Attorney Roy Rondain. Yun yung pangalan ng abogado ni Saldico. Matindi. Alam nyo, mga kabunyog, mga kababayan, itinigil din daw ni ikaw, Pip. Ay, grabe. Alam nyo, talagang nakakalungkot ang nangyayari sa bansa natin. Nakakalungkot, mga kabunyog. Hindi ko ma-express kung basta nasusuka ako. Nasusuka ako sa nangyayaring ito. Ha? Tingnan natin yung kagaganap pala ngayon sa Cebu, yung grabing baha sa Cebu. Ha? Grabe. And yet, itong mga politikong ito, plus itong mga abogadong ito, ang lakas ng nila, ang kapal ng mukha nila na mayabang sila na parang wala silang nakikitang mali na ginawa sila sa bayan. Sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan, napakabait na nating mga Pilipino. Hindi nga tayo tumutulad sa Indonesia. Hindi nga tayo tumutulad sa Nepal. Hindi tayo tumutulad sa Madagascar. Sa totoo lang, mas matindi ang nagaganap sa bayan natin kaysa sa Indonesia, at saka sa Nepal. Pero tingnan nyo ang kaguluhang nangyayari doon. Sa atin, hindi. Mapagtimpi pa tayo. Mapagtimpi pa tayo. Mga kabunyog, bakit ako nasusuka? Imaginin nyo, ang sinasabi niya, walang kasalanan ang kanyang kliyente. Okay, pwedeng tanggapin natin yan. Presumption of innocence. Okay. Pero kung walang kasalanan ang kliyente mo, anong gagawin mo? Papaharapin mo yung kliyente mo. Papaharapin mo. Para masagot lahat ng issue laban sa kanya, lahat ng akusasyon laban sa kanya, ipapakita mo. Lahat ng mga akusasyon, testigo, ebidensya, haharapin mo. Anong sagot niya? In-advise niya raw sa kanyang kliyente na wag umuwi. Wag umuwi. Siya pa palang nag-advise sa kliyente niya na wag umuwi. Bakit? May banta daw sa buhay ni Saldico. Baka kung ano daw ang mangyari pag uwi dito. Alam niyo kung anong sinasabi niyang banta sa buhay? Mga kabunyog, mga kababayan? Ang banta daw sa buhay ni Saldico, sabi nitong abogadong ito, ang pinakamalaking banta daw, tingnan mo daw sa social media, galit daw ang tao kay Saldico. Naghahangad daw na dapat managot. Kaya ang kinakatakot niya daw, vigilante. Yung vigilante type na mga attacks kay Saldico. Hindi naman daw kayang lahat proteksyonan ng gobyerno. Paano yung mga gustong mapanagot si Saldico ay gumawa ng kanilang gusto? Tipong vigilante. Imaginin nyo, mga kabunyog, tayo pang mga tao, mga Pilipino, ang tinitingnan niya bilang banta sa buhay ni Saldico. Ang tindi naman ito. Ang tindi. Tayong mga Pilipino, tayong mamamayang Pilipino, galit sa mga nangyayaring ito. Pero aabot na tayo sa punto ng sinasabi niya na parang tayo, ilalagay natin ang batas sa ating kamay, gagawa natin ng masama si Saldico. Ganun ba? Yun ang linya niya, yun ang niya, mga kabunyog. Kaya nasusuka ako kasi tayo ng taong bayan, ang pinagluloko ng mga ito, tayo na ang ginago ng mga ito, tapos tayo pa ngayon, ang pinaghihinalaan nila na pwedeng gumawa ng masama kay Saldico. Doon ako, mga kabunyog, mga kababayan, hindi ko na kinaya. Yung panawagan nating ng mamamayang Pilipino, managot ang lahat ng sangkot. Gusto nga natin ng managot ang lahat ng sangkot, makulong eh. Hindi tayo nag-i-espouse ng violence, ng kaguluhan. Hindi. Ako ba sa mga talakayan ko, na nyo ako, na manawagan ng kaguluhan, nagawa na ng masama, yung mga korap na yan? Wala. Hindi tayo naggaganon. Binibigay natin sa kanila yung sinasabing
due process. Okay. Napo-frustrate lang tayo dahil ang tagal na ng prosesong ito. Ang problema, kapag tumagal ng tumagal ito at ganito, nakikita ko yung pagsasalita ng abogadong ito. Wala mga kabunyog, mga kababayan. Hindi nila papauwiin si Saldico. Hindi. Kaya maghanda tayong mamamayang Pilipino sa mga ganito. Ayan oh. Oh, i-ano ko. O yan. Ito yung sabi sa 1PH, yung pag-cover ng press con. Humarap sa media ang abogado ni dating Representative Saldico na si Attorney Roy Rondain matapos ang sunod-sunod na pag-ugnay sa kanya sa anomalya sa mga flood control project. Ayon kay Attorney Roy Rondain, hindi niya alam kung nasaan si Saldico ngayon. Imagine niyo? Doon pa lang nasusukan ako eh. Hindi niya raw alam kung nasaan si Saldico. Magpe-press con ka, yun lang ang mga sasabihin mo, kaya nga nasusukan na, dapat hindi na yan nag-press con eh. Una, hindi niya raw alam kung nasaan si Saldico. Pangalawa, ina-advise niya raw ito na wag umuwi sa Pilipinas, delikado daw ang lagay nito. Ayon kay Attorney Rondain, hindi niya alam kung nasaan si Saldico ngayon. Giit niya, hindi niya rin ito tinanong dahil ayaw niyang mapilitang magsinungaling. Dagdag pa ng abogado, tumangging humarap sa publiko si Ko dahil umano sa banta sa kanyang buhay. At ang tinutukoy niyang banta sa kanyang buhay ay tayo daw Posible daw na ang mamamayang galit. Yung vigilante type daw ng TAC, yun daw ang tinitingnan niya na posible na babanta sa buhay ni Saldico. Sa tingin nyo, hindi ba kayo nasusuka sa ganyan, mga kabunyog, mga kababayan? Sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan, ano siya? Sabi niya pa, ang sabi niya pa ganito, ano ang masasabi nyo doon sa delivery ni umano ng pera sa bahay ni Saldico? Alam nyo kung anong sagot niya na naman? Dinideny daw ng kanyang kliyente. Malay mo, sabi niya, ganito pa ang pagkakasabi niya, malay nyo, yung diniliver na pera ay bayad pala sa utang. Grabe, medyo itong mga nangyayaring ito, mga kabunyog, mga kababayan, nakakalungkot ito. Nakakalungkot na ganito ang tunguhin ng kasong ito. Ang lalabas dito, ang makukulong ay mga tulad lang nila Bryce Hernandez, yung mga umami na opisyal ng sila Alcantara, sila Diskaya. Ito yung mga makukulong. Pero pagdating kay Saldico, wala. Kanino na ngayon ang pananagutan? Sino na ngayon ang may responsibilidad laban dito kay Saldico? Gobyerno na. Dapat ipakita na ng gobyerno ni Marcos kapag naisampa na ang kaso, November 11 yata, isasampa na ni Boying Rimulya. Kapag naisampa na ang kaso, dapat makita na ngayon ang galit kay Marcos. Dapat makita na ang galit kay Marcos. Dapat makita na ang galit kila Romualdez. Dapat magalit sila kay Saldico. Pag hindi yan nakita kila Marcos, kila Romualdez, parang sasabihin nila, sasabihin ng presidente, ayaw kong makialam sa kaso. Hindi pwede yun na hindi ka makialam kasi executive ka eh. Grabe na ito. Itong nakikita natin walang planong umuwi si Saldico. Nung tinanong pa itong abogado na ito, ano pong masasabi nyo doon sa mga air assets di umano ni Saldico na nailabas na ng bansa? Ang sagot niya, ang mga eroplano na yon, private jets at saka mga choppers, hindi naman pag-aari yun ni Saldico. Pag-aari yun nung corporation. Stockholder lang doon si Saldico. Sabi ko, matindi na. Talagang preparado ang mga nito, mga kabunyog, mga kababayan. Ewan ko kung ano nang gagawin natin. Mga kabunyog. Wala. Talagang ang ang gagawin nila dito, tinatago nila si Saldico. Ang paliwanag niya, hindi niya alam kung nasaan si Saldico. Hindi niya raw tinatanong si Saldico kung nasaan. Kung tungkol naman sa pag-uwi,
Inadvisean niya raw na wag, delikado ang buhay mo. At kanino delikado ang buhay? Galing daw sa mga posibleng vigilante type na mga attacks. O ang ibig sabihin ng vigilante type na attacks, yung mga galit na tao. Tayo bang mamamayang Pilipino? Tayo bang mamamayang Pilipino ay violente? Hindi. Napakabait nga natin. Napakabait nga natin. Kaya lang hanggang saan ang kabaitang ito? Grabe. Magpipreskon ka tapos yun lang pala ang sasabihin mo? Magpipreskon ka, sasabihin mo lang, hindi mo alam kung nasaan si Saldico, na inadvisean mo itong huwag umuwi kasi delikado ang buhay niya, na hindi totoo yung mga akusasyon sa kanya. Nasuka na ako doon. Ano nang dapat gawin ng mamamayang Pilipino dito? Kung ganito ang patutunguhan ng mga anomalyang ito sa flood control, pagkatapos nakikita natin kung anong nagaganap sa bansa natin, tingnan nyo yung naganap sa Cebu. Ang tindi. Ang tindi. At hindi lang yan. Marami pang mangyayari sa susunod na mga araw. Ngayon, hanggang saan ang pagtitimpi ng sambayan ng Pilipinas? Tapos, napanood ko rin yung press ko ni Boying Rimulya. Posible raw nakasuhan si yung mga dating officials ng DPWH, si dating DPWH Secretary Bunuan, si dating DPWH Yusek Cabral. Posible daw kasuhan ng, alam nyo kung ano ang pwedeng ikaso? Violation ng Code of Conduct at Ethical Standards. Wow! Sa tindi ng mga nangyaring ito sa bansa natin, ganun lang ang magiging kaso kila Bunuan, kila dating DPWH Yusek Cabral. Pinipilit ko na maniwala tayo sa proseso. Alam nyo naman yung mga vlog ko, ang lagi kong sinasabi, bagamat napuprostrate tayo sa tagal ng prosesong ito, pero sinusuportahan natin ang Senado, lalo na yung Blue Ribbon sa ilalim ni Lacson. Sinusuportahan natin ang investigasyon ng ICI. Pero kung ganito, halimbawa itong sinasabi ng abogadong ito na hindi uuwi sa Pilipinas si Saldico, anong gagawin ng gobyerno? Pag walang nagawa ang gobyerno kay Saldico, wala. Hindi naman pipwede na sa lahat ng panahon, tatanggapin na lang ng mamamayang Pilipino ang paliwanag ni Marcos. Sasabihin ni Marcos na ginagawa naman ng gobyerno ang lahat. Hindi yun. Hindi na pwede to. Hindi na pwede to. Dapat mag-isip-isip si Marcos tungkol kay Saldico. Sino ba ang may trabaho? Kanino bang trabaho na kapag mayroong kusado o mayroong suspect sa isang malaking krimen, napakalaking krimen, itong pinag-uusapan natin ay napakalaking krimen. Kaninong trabaho ba na habulin niyang akusado na yan? Sa executive yan. Sa executive yan. Nandyan ang pulis, nandyan ang CIDG, nandyan ang NBI. Pwede mong magamit ang DFA para gamitin yung mga embahada natin. Pwedeng makikoordinate sa Interpol. Napakaraming paraan. At kanino yan? Sinong may kontrol niyang mga yan? NBI. Sinong may kontrol niyan? DOJ, DFA, Presidente ng Pilipinas. Yun ang pwedeng gawin ni Marcos. Hindi niya na pwede ditong parang neutral siya sa lahat ng nangyaring ito. Hindi siya pwedeng maging neutral sa lahat ng nangyaring ito. Kailangan niyang maging matapang. Kailangan niyang ipakita ang pangil. Kailangan niyang ipakita ang ngipin. Ang ngipin ng batas. Hindi tayo pwedeng pinagluloko nito. Pag nakasuhan si Saldico, dapat gamitin ng gobyerno ang lahat ng kapangyarihan nito. Ang lahat ng resources nito. Pag hindi ginawa ni Marcos yan, ang kumpiyansa ni PBBM na siya naman ang nagsimula ng lahat ng to. Siya ang nagsimulang lumaban sa korupsyon. Okay. Pero hindi pwedeng ganito. Hindi pwede yung sinasabi ni Yusek Castro, ni Claire Castro, na magtiwala sa gobyerno. Yes, nandyan ang pagtitiwala ng gobyerno. Grabe na nga ang pasensya ng tao eh. Sa totoo lang, grabe na ang pasensya ng tao. Hindi nyo ba napapansin ang pasensya ng tao? Pagkatapos ngayon, ganito lang ang mangyayari. Si Saldico ay hindi
hindi mapauwi sa Pilipinas? Awang Awang ko kung kayang tanggapin yan ng mamayang Pilipino. Sabi ni Estela Marie, ibang tabas ng dila mo ngayon, huwag mong turuan ng presidente. Yun na nga, hindi natin tinuturuan ng presidente. Pero maraming grupo ang gustong matanggal ang presidente. Maraming grupo yan. Sasamantalahin nila ang galit ng bayan. O tingnan nyo, may rally ang Iglesia ni Cristo sa November 15 to 18. Yun ang bantayan nyo. Yun ang bantayan nyo. Hindi pwede kahit paanong sabihin ng mga supporters ng administrasyon, mga kabunyog, mga kababayan. Alam nyo naman ako, never akong nanawagan na patalsikin si Marcos. Never akong nanawagan na mag-resign si Marcos. In fact, ang sinasabi ko lang, hindi uubra na laging ganito na lang at magsasabi si Marcos, ako naman ang nagpasimula niyan eh. Hindi. May kailangang makita ng tao ang mga dapat managot, lalo na si Saldico. Ay ang tono ng abogadong ito, parang protektado si Saldico eh. Tayo ba nananawagan tayo ng Marcos resign? Nananawagan ba tayo ng pagpatalsi kay Marcos? Hindi. Pero sinasabi natin, maraming grupo ang gustong samantalahin ang galit ng bayan. Yan yun. May rally na ang iglesia sa November 15 to 18. Suportado ko ba yon? Hindi. Hindi ko suportado yan. Kaya lang, marami pa yan. Maraming pinaplano yung mga yan. Sila Chavit Singson, marami yan. Ang kampo ng mga Duterte, marami yan. Kaya lang, paano sila hindi magtatagumpay? Paano hindi magtatagumpay ang mga plano nila na yan? Kung maipakita ni Marcos na may ginagawa. Okay, may ginagawa naman siya sa simula. Pero kung ganito lang, hindi mo mapabalik sa Pilipinas si Saldico, hindi mo makansila ang passport niya, mayabang pa ang kampo ni Saldico. Actually, ang iniisip ng bayan, pinoprotektahan si Saldico ng mismong gobyerno. Kasi pag umuwi siya dito, marami siyang ididiin. Yan yung iniisip ng taong bayan. Sa totoo lang, kung hindi kayang mapauwi sa Pilipinas si Saldico, kung hindi ito kayang mapanagot, ay ano pang silbi ng ano to? Ang makukulong lang ay ang mga yung mga kontraktor. Hindi yan. Yan. Tayo, ayaw nating magkagulo ang bayan. Ako, ayaw kong magkagulo ang bayan. Ayaw ko na makaupo si Sara. So ano ang paraan para hindi makaupo si Sara? Ano ang paraan para hindi magulo ang bayan? Dapat ang panawagan ng taong bayan, managot ang lahat ng sangkot. Ay may mangyari dyan. Ang pinakasukatan yan, si Saldico. Si Saldico, dyan lang muna. Ang dami ng ebidensya, ang dami ng testigo. Yan mga kabunyog. Pasensya tayo, magpasensya, palawakin ang ating isip. Sos, tingnan nyo ang naging baha sa Cebu ngayon. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ako lang, unsolicited advice lagi ang sinasabi ko. Ayaw nating magkagulo sa bansa natin. Ayaw nating mapatalsik si Marcos at iluklok si Sara. Pero, alam naman natin na may mga pwersang gustong mapatalsik si Marcos, iluklok si Sara. Alam naman natin may mga pwersang gustong magkagulo. Tayo, hindi yon. Pero, kapag ganito ang nangyayari, na parang ang kampo ni Saldico ay mayabang pa na protektado sila, ang pakiramdam ng taong bayan, protektado si Saldico. Tingnan nyo magsalita yung abogado na yan ni Saldico. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.